Mga kwento ni Thelmo. Sa tanang buhay ko, buong akala ko'y kilala ko na ng lubusan ang aking kaibigang. Tawagin na lamang natin sa pangalang Dodoy. Simula noong lumipat sa lugar namin si Dodoy sa bayan ng Antique, naging matalik ko na siyang kaibigan. Mabait at maalalahanin ang kaibigan kong ito. Napakatahimik niya lang at hindi nagkikwento tungkol sa kanyang pamilya at kung bakit napadpad siya sa lugar namin. Pero noong mag-inuman kami at nalasing na siya, doon ay naikwento niya sa akin ang tungkol sa lihim ng kanyang pagkatao. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rendon. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ng matalik kong kaibigang si Dindo o sa palayaw niyang Dodoy sa isang liblib na purok sa lugar ng Capiz. Gaya ng mga listeners niyo na iba, hindi ko po talaga gustong na siraan ang lugar na yon. Dahil sa totoo lang, kalahati ng pamilya ng kamag-anak ng aking ina ay doon nakatira. At hindi lahat sila ay naniniwala na meron ngang aswang sa lugar na yon. Pero syempre ibang kwento na ito. Kaya kayo na po ang bahalang humusga. Ayon sa pagkakakwento ng kaibigan ko, bata pa lamang ay iba na ang turing sa kanya ng kanyang ama kaysa sa dalawa niyang kapatid na sina Miguel at Ben. Palagi na lamang galit sa kanya ang kanyang ama at konting pagkakamali lamang ay binubulyawan na siya kaagad. Kung minsan pa nga ay namapalo siya at pinagsasalitaan ng hindi maganda. Malaki ang tampong nararamdaman niya sa kanyang ama dahil hindi ito pantay kung magdala ng anak. Samantalang ang kanyang ina naman ay palagi na lamang humihingi ng pasensya sa kanya sa tuwing nasasapok siya ng kanyang ama. Wala itong ginagawa kundi ang panoorin na lamang siya dahil maging ito man ay takot rin mismo sa kanilang padre de pamilya. Noon ngang mag-edad siya ng 16, dekada 80, isinama siya ng kanyang ama sa pinagtatrabahuhan nitong palayan. May kalayuan ang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama kaya namang noong makarating sila sa lugar ng pagtatrabahuhan ay talagang pagod na ang kaibigan ko. Ikaw ba naman, pagbuhati na maraming kagamitan papunta sa trabaho, di ba? Tiyak, lalawit talagang dila mo. Dahil nakailang paakyat baba na daanan pa ang kanilang nilalakad. Kaya naman, ganoon na lamang ang pagod na nararamdaman ng kaibigan ko na yon. Ano ba yan, Doy? Huwag kang kukupad-kupad. Dalian mo nang maglakad dyan. Kahit kailan talaga napakabagal mong bata ka. Bulyaw na sabi ng kanyang ama. Nagmamadali nang lumapit si Dodoy sa kanyang ama pero dahil sa ang bigat ng mga bitbit niyang kagamitan ay hindi niya napansin ang nakausling bato. At yun na nga, sa kamalas-malasan ay natalisod ang kaibigan ko at napaluhod siya at nabitiwan ang mga bitbit niyang gamit noon. Anak ka ng tipaklong naman, oh. Bulyaw ng kanyang ama na siyang ikinagulat ng iba pa nilang mga kasamahan at napalingon sa kaibigan ko at sa kanyang ama na halos umusok na ang ilong sa galit noon. Napaka-eng-eng mo namang bata ka. Saan ka ba nagmana? Bulyaw ng kanyang ama at inakmahan siyang sasapukin ng makatayo siya. Inaasahan na ng kaibigan ko ang gagawin ng kanyang ama. Sanay naman siya sa ganoong pangyayari kapag nagkakamali siya. Pero nagulat na lamang siya at nanlaki ang mga mata nang biglang may humawak sa kamay ng kanyang ama. Pinigilan nito ang gagawin sanang pagsapok nito sa kanya. Huwag ka mang-alam dito. Bibigyan ko lamang ng leksyon tong hinayupak na to. Wika ng kanyang ama. Sa baritonong boses ay sinabi ng lalaking umawat sa kanyang amang hindi naman tama ang gagawin nitong pagbibigay ng leksyon. Natalisod na nga umano ang anak nito
pero imbis na tulungan ay sasapakin pa. Teka. Sino ka ba at bakit pinapakialaman mo kung anong gagawin ko sa anak ko? Galit na tanong ng kanyang ama at hinarap ang lalaking tumulong sa kaibigan ko. Biglang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng kanyang ama't ng lalaking umawat. Ang pinakaayaw kasi ng kanyang ama ay yung pinapakialaman nito sa kung anuman ang gagawing pagdisiplina sa kanya. Kahit nga ang kanyang ina ay walang magagawa kapag ang kanyang ama na magsalita. Para hindi na magkagulo pa ng mga sandaling yon, ay umawat na ang kaibigan ko at humingi ng pasensya sa kanyang ama. Sinabi niya ritong hindi niya sinasadyang matalisod. Galit namang hinarap siya nito at binatukan sa ulo nun. Langya kang bata ka. Ang tanda-tanda mo na. Aanga-anga ka pa maglakad. Maglalakad ka na nga lang nakatalisod ka pa. Nahihiyang hinarap ng kaibigan ko ang matandang lalaking sa palagay niya ay kaidaran lamang ng kanyang ama't humingi ng paumanhin. Noong tingnan niya ang lalaki, halos hindi siya makapaniwala dahil magkahawig silang dalawa. Maging ang hugis ng mukha't ang matangos na ilong at lalong-lalo na sa mata. Noong matitigan niya ang mga mata ng matanda, ay tila ba nakikita niya ang sarili rito. Maging ang lalaki ay napansin niyang nagulat rin at sandaling natigilan. Ayos ka lang, boy? Tanong ng lalaki sa kanya noon. Opo. Ayos lang po ako. Pasensya na uli kayo sa nangyari tsaka maraming salamat po sa ginawa niyo. Tugon niya. At nagmamadali ng isa-isang pinulot ang mga kagamitan ng kanyang amang nakakalat sa daan. Nang matapos niyang pulutin yon ay mabilis na siyang naglakad palapit sa kanyang ama. Sa buong maghapong yon ay naging abala na sila sa ginagawang panggagapas ng palay. Seryoso at tahimik lamang ang kanyang ama sa pagtatrabaho at nahahalata niyang galit na galit pa rin ito, pero nagtitimpi lang. Samantalang ang kaibigan ko naman ay mayat-maya ang pagtingin niya sa lalaking nagligtas sa kanya kanina. Hindi kasi maalis-alis sa kanyang isipan ang pagkakahawig nilang dalawa. Bakit ko kayang magkahawig kaming dalawa nun? Tanong niya sa kanyang isipan. Malabo namang maging magkamag-anak sila dahil hindi nga kilala ng kanyang ama ang lalaki. At yun pa lang ang unang pagkakataong nagkita ang kanyang ama at ang lalaki kaya imposible ang kanyang naisip nun. Kinahapunan, kasalukuyang nagpapahinga ang kaibigan ko dahil maya-maya lang ay magliligpit na ng mga kagamitan. Nang lumapit sa kanyang lalaki at inabutan siya ng tubig nun. Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Clarito. Siyempre nagpakilala din si Dodoy sa kanya. Nagpasalamat ulit ito sa ginawa niyang pagtatanggol dito sa kanyang ama. Isang matipid na ngiti lamang ang naging tugon ng lalaki sa kanya bago yun umalis. Nung makauwi na sila ay grabe ang galit na inabot ng kaibigan ko sa kanyang ama. Halos hindi na siya makahinga dahil sa pambubugbog na ginawa nito sa kanya. Panay ang pagsalag ng mga kamay at pagmamakaawa ang ginawa niya. Matigil lamang ang ginagawang pambubugbog sa kanya ng kanyang ama nun. Pero tila ba naging bulag ito dahil parang mas lalo lamang siyang pinanggigilang pagsasapakin nun. Nagmamakaawa naman siyang nanghingi ng tulong sa kanyang ina pero tanging pagluha na lamang rin ang nagawa ng kanyang ina nun. Dahil sa oras na tulungan siya nito ay malamang sa malamang. Ito na naman ang pagbalingan ng galit ng kanyang ama't mabubugbog ito. Hayop ka. Kahit kailan ay wala kang pakinabang. Lalampalampa ka pa sa trabaho. Kamunti ka na akong magkaroon ng kaaway dahil sa iyong hayop ka. Bulyaw ng kanyang ama. Sabay sipa sa sikmura niya. Tama na yan. Tumigil ka na, Alberto. Maawa ka sa anak natin. Wika naman ng kanyang ina. Anak natin? Baka nakakalimutan mo, Lorna. Anak mo siya sa ibang lalaki kaya wag na wag mong mababanggit sa aking anak natin siya. Sandaling tumigil ang mundo ng kaibigan ko nang marinig niya yon.
Pilit niyang iniisip na nagkamali lamang siya ng pandinig pero muli ay narinig niyang nagwika ang kanyang amang isa siyang bastardo. Anak lamang siya sa pagkadalaga ng kanyang ina. Lumayas ka dito sa bahay at kahit kailan, wag mo nang ipapakita sa akin yung pagmumukha mo. Baka hindi ako makapagtimpit, mabasag ko pa yan gamit itong kamao ko. Sigaw sa kanya ng kanyang ama bago siyang iniwang nakahandusay sa sahig nun. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa niya nang makaalis na ang kanyang ama. Marahan namang lumapit sa kanya ang kanyang ina at nangangatog ang mga kamay nitong niyakap siya at humingi ng kapatawaran. Dahil sinikreto nito sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkatao. Sino po yung aking ama, Nay? Tanong nito. Hindi mo na kailangang malaman pa kung sino yung ama mo. Dahil matagal ka nang tinalikuran nito kaya huwag mo nang alamin, anak. Tugon ng kanyang ina. Marahan na siyang itinayo ng kanyang ina at inakay papunta sa higaan niya. Nang nasa loob na siya ng kanyang silid ay nakiusap ang kanyang inang kalimutan na lamang ang sinabi ng kanyang ama. Galit lamang umano ang kanyang ama kaya nasasabi nito ang mga bagay na hindi naman dapat niyang malaman. Paniguradong bukas ay mawawala na umano ang galit ng kanyang ama nun. Kaya't pagpasensyahan niya na lamang ito. Pakiusap, anak. Patawarin mo na ang tatay mo. Alam mo nang mahal na mahal ka ng tatay mo, di ba? Kaya niya lang yun nagawa dahil sa galit na nararamdaman. Hindi umimik ang kaibigan ko sa pangiusap ng kanyang ina. Sobrang sama ng loob niya. Dahil wala man lamang nagawa ang kanyang nanay kundi hayaan na lamang siyang maltratuhin ng kanyang ama. Isa pa, naguguluhan siya ng mga oras na yun at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Iwan niyo na po muna ako, Nay. Gusto ko na pong magpahinga. Wika niya sa kanyang ina't pilit na ipinihit ang katawan patalikod dito. Nang makatalikod ng kaibigan ko sa paghiga, ay narinig niya ang mga yabag ng paa ng kanyang inang naglalakad na palabas ng kwarto. At nung sumapit ang kinagabihan, isang desisyon ang kanyang ginawa. Bitbit ang gamit. Palihim siyang lumabas ng bahay. Maglalayas siya. Hahanapin niya ang kanyang totoong ama. Hindi na niya makayanan pang makasama sa iisang bubungan ng kanyang amaing. Mas demonyo pa kay Satanas ang pag-uugali. Kesa naman masaktan lamang siya ng masaktan ng kanyang amain, ay mas mainam na yung umalis siya dahil kahit kailan naman ay hindi siya kayang ipagtanggol ng kanyang ina. Takot ito sa kanyang amain. Sa gitna ng kadiliman ay walang tigil sa paglalakad ng kaibigat ko't panay ang pagpunas ng sunod-sunod na tumutulong luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ng mga oras na yon. Basta't ang nasa isipan lamang ng kaibigan ko na ito ay makalayo sa impyernong bahay ng kanyang pamilya. Sa pagdaan ng ilang minutong paglalakad at nakalabas na siya ng baryo, bigla siyang nakaramdam ng takot nang ilibot niya ang kanyang paningin sa napakadilim na daan. Walang mga kabahayan. Parang nagsisisi tuloy siya sa ginawa niyang paglalayas pero naroroon na rin siya. Wala nang magagawa pa kundi ang magpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad. Ilang hakbang pa lamang ang kanyang ginawa ay nakarinig siya ng maihinang tunog ng hayop at para bang baboy yung panakanakang humahagok. Saglit na huminto siya sa paglalakad at nagpalinga-linga sa paligid para hagilapin ang ingay na naririnig niya. Saan kaya galing ang ingay na yon? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang saglit pa ay nakalanghap na siya ng napakabahong amoy na umaalingasaw sa buong paligid. Para yung amoy ng dumi ng baboy na hindi nalinis ng ilang linggo sa kulungan. Panay ang dura niya sa lupa dahil sa napakabahong amoy na yon. Nakaramdam siya ng takot at napasabi na lamang sa sariling parang may kakaibang mangyayari noon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang nagtaasan ng mga balahibo niya sa batok
at pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kung saan. Naitanong niya pa sa sarili kung bakit nakaramdam siya ng takot, gayong wala naman siyang nakikitang ibang tao, maliban lamang sa kanya. Isa pa, baka may nakawalang baboy lamang ang isa sa mga kababaryo nila, at yun ang panaka-naka niyang naririnig kanina. Nagmamadali na lamang siyang maglakad noon. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad ay may nakita siyang hugis ng lalaking nakatayo sa unahang bahagi ng daan. Napangiti ang kaibigan ko at natuwa. Sa isiping meron pa palang ibang tao na mga oras na yon. Sa wakas ay may makakasabay na siyang maglakad. Nagmamadali na siyang maglakad pero noong mga ilang hakbang na lamang ang layo niya sa lalaking yon, bigla na lamang siyang napahinto at napatitig sa lalaking nakatayo. Sa kadahilanang nakikita niyang parang nangingintab sa langis ang lalaki at may namumulang mga mata. Mabalasik ang mata ng mga ito nang matitigan niya yon. Sisigaw na sana siya at tatakbo pabalik pero sa isang kurap lang ng mga mata niya, para ba siyang namamalikmata dahil sa biglang naging normal ang anyo ng lalaking nakita niya at nakilala niya ito bigla. Mang Clarito? Ikaw ba yan? Kinakabahang tanong niya. Odoy, ako nga to. Bakit nasa labas ka ng bahay ng ganitong oras? Tsaka, bakit may dala kang bag? Nagdayas ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Mang Clarito sa kanya. Nag-aalangang tumango ang kaibigan ko bilang tugon sa tanong ni Mang Clarito kung naglayas pa ito. Bakit toy? Sinaktan ka na naman ba ng ama mo? Mababakas sa himig ng boses ni Mang Clarito ang pag-aalala. Muling tumango ang kaibigan ko at ikinwento dito ang lahat ng nangyari noon. Naawa naman sa kanya si Mang Clarito, lalo na noong makitang marami siyang pasa sa katawan. Kaya't inalok siya nito na kung gusto niya ba ay sa bahay na lamang raw muna siya nito, pansamantalang manuluyan. Talaga po, ayos lang po bang sa bahay niyo ako makikitira? Tila ba nabuhayan ng loob ang kaibigan ko nang marinig niya ang alok ni Mang Clarito sa kanya. Ay naman sa matanda. Wala naman umanong problema gawa ng siya lamang mag-isang nakatira sa bahay na yon. Kaya kahit anong oras mang gustuin ay pwede siyang manuluyan dito at ayos lamang sa kanya. Masayang nagpasalamat ang kaibigan ko sa taong kahit bago niya pa lamang nakilala ay magaan na ang loob niya. Mabait rin ito sa kanya at pakiramdam niya ay hindi naman kaplastikan ang pakikitungo nito sa kanya noon. Nga pala, Mang Clarito, matanong ko lang po, ano po yung ginagawa ninyo sa tabi ng kalsada kanina? Tanong nito noong maglakad na sila papasok sa isang purok na may kalayuan na sa baryong tinitira ng kanyang pamilya. Saglit na uminto si Mang Clarito at parabang nag-iisip ito na maisasagot sa kanya. Ayon sa kanya ay may pinuntahan lamang umano siyang bahay noon. Meron lang kasi umano siyang gustong masilayang tao na matagal niyang hindi na nakita. Malungkot umano ang boses ni Mang Clarito. Tinanong naman ni Doy kung nakita niya ba yung taong sinasabi niya. Oo naman ito pero sa malayo lamang umano. Hindi kasi siya pwedeng magpakita sa kanya. Umiral naman ang pagkamatanungin ng kaibigan ko at tinanong niya nga si Mang Clarito kung bakit hindi niya nilapitan ang taong sinasabi niyang matagal na niyang gustong makita. Sumagot naman ang lalaki at nagsabing may ibang pamilya na umano ang taong matagal niya nang gustong makitang yon. At ayaw niya makasira kaya hanggang tanaw na lamang mula sa hindi kalayuan ang ginawa nito. Naramdaman ng kaibigan ko ang kalungkutan sa boses ng taong tumulong sa kanya. Kaya naman ay tumahimik na siya at hindi na nagtanong pa. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakinikinita ng kaibigan kong paisa-isa na lamang ang mga kabayang nadadaanan nila at parang papunta na sila sa kaduluduluhan ng purok na pinasok nila noon. Hindi nga siya nagkamali ng inisip
Dahil hindi nagtagal ay huminto sila sa nag-iisang bahay na nasa gilid ng sapa. Kaagad na binuksan ni Mang Clarito ang pintuan at inaya siyang pumasok na. Sa bungad pa lamang ng bahay ay nakaramdam ng kakaibang presensya ang kaibigan ko. Nag-aalinlangan siyang pumasok na makita niyang marami ang mga botelyang nakakalat sa sahig at may mga bahid pang dugo ang sahig na yon. Marahil ay nabasa ni Mang Clarito ang nasa isipan niya kung kaya't humingi ito ng pasensya. Iniligpit nito kaagad ang mga nakakalat na bote. Pinunasan na rin ito ang mga dugong nakakalat sa sahig nun. Pagpasensya mo na itong bahay ko, Doy. Mag-isa lang kasi ako at nagtatrabaho kaya hindi na ako ganong nakakapaglinis. Hayaan mo, bukas na bukas ay maglilinis ako. Wala po yun. Ako nga pong naiiya kasi makikituloy po ako sa inyo. Baka nakakaistorbo po ako. Ano ka ba, Doy? Unang tingin ko pa lang sa'yo. Magaan na yung loob ko. At huwag kang mahihiya sa akin. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Huwag kang mahihiya. Tugon nito at itinuro na sa kanya ang matutulugan niyang silid nun. Dahil sa pagod na nararamdaman ng kaibigan ko, pagkalapat pa lamang ng likod niya sa mahigaan at ipinikit ang kanyang mga mata, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya nun. Umaga na siya nang magising at pagkalabas niya ng silid ay nakita niya sa pagkainang may mga nakahain ng pagkain. Nakadama siya ng pagkatakam nung makita niya ang umuusok na sinabawang manok na may papaya. Hindi niya maalis ang pagkakatitig niya sa nakahaing ulam nun. Gising ka na pala, Doy. Umupo ka na at kakain na tayo. Wika ni Mang Clarito. Tinanong ni Doy kung siya ba ang nagluto at tumango naman ang lalaki. Wala naman ng ibang tao sa bahay kundi silang dalawa na lang. Kagad na nga silang kumain at masayang-masayang kaibigan ko na yon. Dahil sa tanang buhay niya, yun lamang ang unang pagkakataong may nag-aasikaso sa kanya ng pagkain. Lumipas sa mga araw ay palaging inaasikaso ni Mang Carlito ang kaibigan ko. Lahat ng gusto niyang kainin hanggat kayang ibigay ni Mang Carlito ay ibinibigay nito sa kanya. Daig pa ang anak na inaasikaso ng isang butihing ama. Sumasama na rin siya sa mga ginagawang trabaho ng matanda para naman kahit papano ay nakakatulong siya rito at hindi magiging pabigat. Sa tuwing nag-aabot siya ng pera kay Mang Carlito, ay tumatanggi ang matanda. Sinasabi nito sa kanyang ipunin niya na lamang umano ang perang kinikita niya para sa ganon ay mabibili niya ang mga nais niyang bilhin. Ayon sa kaibigan ko, habang tumatagal ay mas lalo lamang siyang napapalapit sa matanda nun. Sobrang napakabait kasi nito sa kanya at higit sa lahat ay napakaasikaso nito. Hanggang sa dumating na nga ang puntong sa sobrang lapit nilang dalawa, para na silang mag-ama kung titingnan. Tatay Clarito na rin ang tawag niya rito at pansamantalang nakalimutan niya kung ano talaga ang pakay niya kung bakit siya naglayas. Isang madaling araw, nagising ang kaibigan ko dahil sa bigla siyang naihi. Kaya naman dagli-dagli na siyang bumangon at patakbong lumabas ng silid. Nagtungo sa banyong nasa likuran ng bahay. Matapos niya makaihi ay bumalik na siya sa may silid. Ilang segundo pa lamang mula noong humiga siya ay nakarinig siya ng malakas na pag-atungal at sunod-sunod na mga yabag ng paa. Naaakalain mong nagmamadaling tumakbo papunta sa gilid ng bahay. Napabalikwas siya ng bangon at nakiramdam sa buong paligid nun. Teka, nasaan nga pala si Tatay Clarito? Tanong niya sa kanyang isipan nang maalalang hindi niya nakita sa mahabang upuang tinutulugan sa maliit na sala ang matandang si Tatay Clarito. Nung lumabas siya ng bahay para magbanyo. Simula kasi nung dumating siya ay ipinaubaya na sa kanya ni Tatay Clarito ang silid nitong tinutulugan at sa mahabang upuan na lamang natutulog ang matandang yon. Akmang tatayo na sana siya nang marinig niyang bumukas ang pintuan at ang kasunod nun. Umubo ng 2 beses si Tatay Clarito. Naisip niya na lamang na baka hindi niya na lang napansin kaninang lumabas ng bahay ang matanda.
Dahil sa nakaramdam na naman siya ng antok ay muli na siyang humiganon at natulog na. Kinaumagahan, nagisnan niyang nakahiga lamang ang matanda at parang may dinaramdam ito. Nag-aalala siyang nilapitan ito at tinanong kung ano ang nangyari. Nasipat niyang may sugat ang braso nito. "Tay, bakit may sugat kayo sa braso? Parang wala naman po akong nakitang sugat yan sa braso niyo kahapon tanong niya. Wala ito, Doy. Nadulas lamang ako kagabi. Madilim na kasi kaya nasugatan ako. Ganun po ba? Sige po. Ako na ang magluluto ng agahan. Wala silang trabaho ng araw na yon kung kaya't maghapon lamang na nagpapahinga ang matanda. Samantalang ang kaibigan ko naman ay nilinis niya ang buong paligid ng bahay, maging ang bakuran. Nung sumapit ang kinahaponan ay nagulantang na lamang ang kaibigan ko. Nang biglang may dalawang kalalakihan ang sumugod sa bahay. Kasalukuyan siyang nagsisiga ng mga tuyong dahon sa bakuran ng bahay nang biglang pinagtataga ng dalawang lalaki ang nakabakod na kawayan. "O ikaw, nasaan ang tatay mo? Ilabas mo ang aswang mong ama." Inaswang niya yung asawa ko at pinatay niya ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Galit at nagsisisigaw na wika sa kanya ng lalaki. Dinuro-duro pa siya gamit ang itak. Natakot ang kaibigan ko sa kapangasang ginawa ng dalawang kalalakihan pero hindi siya nagpahalata sa dalawa. "Sandali lang po. Ano po yung pinagsasabi ninyong aswang si Tatay Clarito? Hindi ho siya aswang. Wala siyang pinatay o sinaktang tao." "Ponyemas, ilabas mo yung ama mo. Kung ayaw mong pumasok kami riyan at tadtarin kayong mag-ama ng pinong-pino." Pagbabanta ng lalaki at halata sa sarili nito ang panggigigil. Sumabat ang isa pang lalaki at nagsabing kung ayaw niyang madamay ay tawagin niya ang kanyang ama at palabasin ng magkaalaman na. Batid ng kaibigan kong sa oras na tawagin niya ang matanda at palalabasin ito ng bahay. Siguradong magkakagulo at hindi niya yun mapipigilan. Dahil kitang-kita niya sa kilos ng dalawang lalaking nang gigigil ang mga ito sa galit at naghihintay lamang sa paglabas ng kanyang itinuturing na ama. Sinabi niya na lamang sa dalawang lalaki na yon na wala yung kanyang Tatay Clarito. Umalis ito at bukas pang uwi dahil may trabahong inaasikaso. "Kung hindi kayo aalis, pupunta ako sa barangay at irereklamo ko kayo. Pinagbibintangan niyo yung tatay na wala namang basehan sa makakapagtunay na aswang siya." Narinig niyang nagsabi ang lalaki sa katabi nitong umalis na lamang sila dahil mukhang wala silang mapapalanon. Galit na galit naman ang kasama nitong lalaki at tinaga ng malakas ang bakod na kawayan bago umalis. Nagbanta pa ito bago umalis at nagwikang, wag na wag lamang magsasalubong o magpakita si Tatay Clarito sa kanila dahil may kalalagyan umano ang matanda sa oras na makita nila ito. Saka pa lamang siya napahinga ng maluwag at napatingin sa siwang ng bintana nung makalayo na ang dalawang lalaki. Alam niya kasing kanina pa nakasilip ang kanyang ama sa siwang ng bintana na yon at pinapanood lamang siya at ang dalawang lalaki. "Tay, bakit sinasabi nilang aswang ka raw at pinatay mo yung sanggol sa sinapupunan ng buntis?" tanong niya. "Huwag mo silang pansinin, Doy. May galit lamang ang mga yon sa akin kaya kung ano-ano ang pinagsasasabi nila." Tugon ito at ibinalik na ang pansin sa kinakain. Naitanong ni Doy kung saan galing kaninang madaling araw ang ama sa kadahilanang wala ito sa higaan niya noong magbanyo ito. Ang sagot naman ito ay dyan lang umano. Sabay baling nito na kumain na at lalamig na ang pagkain nun. Huwag na umanong maraming tanong pa. Tila ba umiiwas ang matanda sa mga sunod-sunod niya pang itatanong. Nang matapos na silang kumain ay nagligpit na siya ng mga pinagkainan. Habang nagliligpit ay hindi niya maalis-alis sa kanyang isipan ang tungkol sa sinasabi ng dalawang lalaking aswang ang kanyang Tatay Clarito. Bumabalik sa kanyang isipan ang mga gabing nakakarinig siya ng huni ng wakwak. At kung minsan ay may humahagok na baboy
at parang umaali-aligid lamang sa bakuran ng bahay nila. May mga gabi ring bigla-bigla na lamang siyang nakakalanghap ng napakabahong amoy na umaalingasaw sa buong paligid nun. Hindi. Ano ba itong iniisip ko? Bakit ko ba iniisip ang mga bagay na yon? Mabait si Tatay Clarito sa akin kaya dapat hindi ako nag-iisip na masama sa kanya. Anya pa sa kanyang isipan at saglit na ipinilig ang kanyang ulo. Parang sa ganon ay mapawi ang kung anumang tumatakbong walang katuturan sa kanyang isipan nun. Inisip niya na lamang na hanggat wala pa siyang nakikita o nakakapagpatunay na aswang nga si Tatay Clarito, ay hindi siya maniniwala sa sinasabi ng ibang tao. Matapos niya nga makapaglinis ngay, pumasok na siya sa kanyang silid para makapagpahinga na. Kailangan niya kasing matulog ng maaga dahil may pasok pa ito sa trabaho kinabukasan. Sa paglipas ng mga oras ay hindi siya dinadalaw ng antok. Kahit anong pikit niya at kung ano-ano ng posisyon ang ginagawa niya sa higaan, ay hindi talaga siya makatulog nun. Hanggang sa maya-maya pa, naramdaman niya ang paglangit-ngit ng sahig. Tanda na may naglalakad papunta sa silid tulugan niya. Nagkunwari siyang tulog dahil alam niyang si Tatay Clarito yon at sinisilip siya nito kung nakatulog na ba ito. Makaraan lamang ang ilang segundo. Narinig niya na naglakad ito palabas ng bahay. At dahil sa kuryosidad kung ano nga ba ang ginagawang palagi ng matanda sa labas ng bahay tuwing gabi, bumangon siya at nagbabalak sundan ng matanda nun. Hinintay niya na lamang na makalabas ng bahay bago ito lumabas ng kwarto niya at palihim na nga itong sinusundan. Pagkalabas niya ng bahay, ay nakita niyang nagmamadali ng maglakad ng matanda papunta sa kasukalang bahagi sa likuran ng bahay nito. Agaran naman siyang sumunod at hindi yun nilulubayan ng tingin. "Saan ka kaya pupunta ng ganitong oras, Tay?" tanong niya. Ilang minutong pinagtiyagaan niyang sundan ng matanda. Kaagad na huminto siya. Noong makita niyang huminto ang matanda, tumingala ito sa kalangitan at pinagmamasdan ng malaking buwan. Ilang saglit pa ay halos magimbal ang kaibigan ko sa nakita niya. Dahil natanaw niya mula sa pinagkukublian niya ang dahan-dahang pagpunit ng kasuotang damit ng matanda. Dahil sa lumalaki ang katawan nito, nagtayuan ng mga balahibo at kumapal. Kumunat ang murenong balat ng kanyang tatay na parang hayop nun. Sa isang kurap lamang ng mga mata ni Doy, ay bigla na lamang yung naging isang baboy na hindi pangkaraniwan ang laki at may nagbabagang mga mata. Nanlumo at natakot ang kaibigan sa mga nakita niya. Hindi niya inaasahang totoo pala ang sinasabi ng ibang taong aswang ang matandang itinuturing niyang ama. Bakit ngayon ko lang to nalaman na isang aswang ang taong ilang linggo kong nakasama sa loob ng bahay? Sambit niya. Dahil sa natatakot siyang baka siya ang lapain ng aswang. Nagmamadali na siyang bumalik sa bahay at agad na pinagliligpit ang gamit niya. Kailangan makaalis na ako dito. Bukas na bukas din. Hindi ko inakalang isa palang aswang yung taong kasama ko sa loob ng bahay dito. Bulalas niyang wika nun. Hindi naman siya pwedeng umalis ng gabing yon dahil baka mamaya makasalubong pa niya ang matanda at kung ano pa ang gawin sa kanya. Kailangan niyang maghintay kinabukasan para makaalis ng ligtas sa pamamahay ng isang aswang. Halos sa buong magdamag na yon, hindi na nakatulog ang kaibigan ko. Hinintay niya talagang mag-umaga at pinipilit na wag makatulog dahil sa oras na makakatulog siya ay baka kung ano pang gawin sa kanya ng aswang na yon. Sumapit ang madaling araw ay nakarinig na siya ng malakas na kalabugan at huninang wakwak sa labas ng bahay. Kung kaya't nagtalokbong siya ng kumot at nagkunwaring tulog. Nung marinig niya ang pagbukas ng pintuan at ang mahinang paghagok ng baboy, ay mas lalo siyang kinabahan. Sa isip-isip niya,
Kaya pala gabi-gabi siyang nakakarinig ng baboy dahil mismong kasama niya sa bahay ang siyang nilalang na nagbabalat kayo. Kinaumagahan ay nagulat na lamang siya nang sa paglabas niya ng silid ay gising at nakaupo sa mahabang upuan ang matanda. Seryoso itong nakatingin sa kanya na tila ba may nais itong sabihin. Alis ka na? Agarang tanong sa kanya ng matanda na siyang ikinalaki ng mga mata nito dahil sa paanong malalaman ng matanda ang binabalak niya. Pwede ba tayong mag-usap bago ka magpasyang umalis? Muling wika nito. Hindi pa rin siya tumimik. Tahimik lamang siyang naupo matapos magtimplan ng kape. Ilang segundo munang nanatili ang katahimikan sa kanilang dalawa bago magsalita ang matandang yon. Ano po yung pag-uusapan natin? Kinakabahang tanong ni Doy dahil baka bigla na lamang magalit sa kanya si Tatay Carlito at lapain na lamang siya bigla. Sa mahinahong boses ay sinabi nitong pag-uusapan nila ang tungkol sa totoo niyang ama. Habang pinapakinggan niya ang sinasabi ng matanda, ay nagulat siya nang banggitin nito ang buong pangalan ng kanyang ina. At ang mas ikinagulat niya pa ay noong sabihin ng matandang ang binabanggit nitong taong palihim na tinatanaw mula sa malayo ay ang ina ni Doy. Dati umanong magkasintahan ang kanyang ina at si Tatay Clarito. At kaya siya umalis noon dahil naghahanap siya ng lunas kung papanong alisin sa kanyang katawan ang pagiging aswang o ang pagiging isang awok. Ayon pa kay Tatay Clarito, hindi niya alam na nagdadalang tao na pala ang ina ng kaibigan ko nung umalis siya. Hindi niya ito naamoy. Kung alam niya lang sana ay hindi niya na lamang iniwan ito at sana'y naging matapang siya na natili sa tabi ng kanyang ina. Naging duwag kasi siya umano noon dahil natatakot siyang baka husgan siya ng mga tao o kaya naman ay katakutan siya ng ina ni Dodoy. Kung kaya't mas pinili niya na lamang magpakalayo-layo pansamantala para maghanap ng lunas ng pagiging aswang nito. Pero ilang taon na ang lumipas at magpasa hanggang nun ay wala siyang makitang tao o albularyong makakatulong sa kanyang kalagayan. At noon ngang bumalik siya sa baryo kung saan niya iniwan ng ina ng kaibigan ko, ay nakita niyang may asawa na ito at may mga anak na. Kailan niya lang nalaman na anak niya ang kaibigan ko dahil noong makita niya umano si Dodoy sa palayan. Bigla siyang kinutubang may ugnayan silang dalawa. Kung kaya't palihim niyang sinundan ng kaibigan ko hanggang sa makauwi sa bahay nun. Doon nga ay narinig ni Tatay Clarito ang lahat-lahat. Gusto niya sanang upakan ng taong nanakit sa kanyang anak kaya nga lang wala siyang magawa ng hapong yun dahil hindi siya pwedeng magpakita. Dahil magugulo lamang ang pamilya ng kaibigan niya. Noon ngang nalaman niyang maglalayas ang kaibigan ko ay inabangan niya ito kung saan dadaan dahil nasisiguro niyang wala itong mapupuntahan at baka mapahamak lamang ito sa daan nun. Matapos ihayag ni Tatay Clarito sa kaibigan ko ang tungkol sa ugnayan nilang dalawa, ay hindi maiwasang magalit ng kaibigan ko dahil pakiramdam niya, niloko siya ng taong pinagkakatiwalaan niya noon. Hindi naman sumuko sa paghingi ng tawad si Tatay Clarito sa kanya. Sinusuyo niya ito. Hindi niya umano gustong ilihim sa kanyang anak na siya yung ama kaya lang natatakot ito na baka kamuian siya sa mga oras na malaman niya ang totoong pagkatao niya. Sinabi pa nitong hindi siya nito pipigilan kung sakaling aalis man pero sana'y tanggapin niya umano ang ibibigay nitong inipong pera. Nang sa ganon ay may pang-umpisa ito kung saan man siya lugar mapadpad nun. Nakiusap ito sa anak niya na mas mapapanatag ito kung tatanggapin niya yung pera na yon. Nung una ay ayaw pa sanang tanggapin ang perang ibibigay nito sa kanya pero hindi kalaunan. Tinanggap niya na lamang dahil naisip niyang kakaunti lang ang naipon niyang pera nun at kailangan niya rin magsimula.
Bago pa man umalis sa bahay ng kanyang ama ang kaibigan ko, nagkapatawaran sila mag-ama dahil naiintindihan niya kung bakit kinakailangan nitong ilihim sa kanya ang tungkol sa pagkatao nito. Nung nagpatingin sa albularyo ang kaibigan ko, gaya ng payo sa kanya ng kanyang ama, sa awa ng nasa itaas, naagapan kaagad ang pagiging awok niya dahil ayon sa albularyo, mas madali pang pigilan ito dahil hindi pa lumalabas. Tuluyan ng pinutol ng albularyo ang pagkakaroon ng lahing awok ni Doy sa pamamagitan ng langis na inusalan ng orasyon at ipinainom sa kaibigan ko't may medalyon na ring ipinasuot ang albularyo sa kanya. Sa katagalan ng pagpalipat-lipat ng trabaho ng kaibigan ko, napadpad siya ng Antique noon at doon nagkakilala kami't naging matalik na magkaibigan. Maraming salamat mga kagilaw sa pakikinig. Bada ako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge. Okay? Shoutout, muna? Unahin natin yung mga nag-message. Bali sa Monday na tayo mag-shoutout ng mga member natin. Belated happy birthday po kay Ma'am Salvaje Concepcion Luningning and sa father niya na 59 na si Ricardo Concepcion. Siya po si Ma'am Salvaje is 39 years old. Happy birthday po sa inyo. Belated happy birthday. Sir, Merry Christmas. Pa-shoutout po sana si John Alfred. May very special someone and pa-mention na din po ako from Jessica May Lopez. Good day, sir. Napakaganda po talaga ng boses nyo. Hindi po ako nakakatulog ng hindi po nakakapakinig pa. Shoutout po sa pinakamamahal kong asawa na si Randy Salem, Kalingasyon, and happy 8 years anniversary. Salamat and God bless po. More upload to come from Nilane or Nilaine Alcantara. Good morning, sir. At pa-shoutout po sa mga katrabaho ko na mga mag-aalaga ng manok dito sa BR Optifarms. Especially kay Sir AJ, Sir Boy, Sir Ian, lalo na sa mga bago kong yanggaw na sila Tokpol, Kondisyon, Arnold Buara, Resta Raymond, Gerald Espiga, Michael Reveliosa, Balot de los Reyes, Mang Chris, Smooth Kaampued, at sa magkapatid na Yugo Buni at Pikachu Buni, at sa palong-palo namin na kasama sa farm na si Catherine Relievo. More aswang stories pa, lalo na ang mga medyo brutal na aswang masarap pakinggan, lalo na kapag gabi. Salamat from June Antido. Good evening, sir. Pwede pong pag-greet bukas, December 26. Belated happy birthday po, Miss Vien. Good morning, Sir Seth, pa-shoutout po kay Ate Annalyn, matimtim na adik sa pakikinig sa mga kwento mo. Ginagawang pampatulog at siya po ang dahilan kung bakit ako nayanggaw sa pakikinig sa inyo. Shoutout sa pamangkin ko na si Clint Kaiser Lee na 8 years old pa lang, nayanggaw ko na din sa pakikinig sa kwento mo. At sa akin po, Angel May Matimtim. More blessings to come sa inyo, Sir Seth, at sa channel mo from Angel May Taon Revilla Matimtim. Shoutout din kay Maiden Villanueva, and last but not the least, pa-shoutout po MJ Molina ng May Kawayan, Bulacan. Sana laging may bagong aswang story. Nakikinig po ako ng compilation. Thanks po, Sir Seth, and God bless. Thank you din po. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.